Cyberbullying ang madalas na gawin ng catfishers o posers sa social media. Pero kasabay ng pag-evolve ng online world ay nag-evolve na rin ang mga dahilan kung bakit dumarami ang gumagawa ng catfishing. May catfishers na nagpapakilala sa mga negosyante bilang legit na business na naghahanap ng investors, pero kapag nakuha na nila ang pera ay biglang nawawala. Kamakailan nga lang ay naging usap-usapan ng netizens ang revelation ng isang kilalang social media personality na ang kanyang ka-LDR na boyfriend ay poser daw pala. Kahit sa online dating community ay marami ring posters na nagpapakilalang babae pero yun pala ay lalaki. Marami pang pagkakataon na nagagamit ang catfishing para manloko ng mga tao sa social media at yan ang ating pag-uusapan ngayong Martes kasama ang ating bisita. Isang komedyanteng nagkaroon ng hindi nakakatawang karanasan sa isang poster. Mosang. Mga kada, please welcome to Kada Umaga, Mosang! Yes! Oh, di ba dati sa TV lang kita nakikita dahil naka-zoom tayo? Ay, oo nga, natatandaan ko. Ngayon, in the flesh na, my friend. Kamusta? Ang ganda ng bahay mo. Ay! Ang ganda. Ang dami mong mga bisita. Magandang umaga. Magandang umaga. Kamusta ka naman these days? Mabuti naman. Mabuti. Masaya. Okay. Maganda pa rin. Charot. Oh, syempre naman. Ay, ano ba yan? Naninibago ako. Pero maraming salamat. Excited ako makapunta sa iyong studio dito sa Net25. At saka sa Kada Umaga. Magandang umaga, Kada Umaga. Yun lang masasabi ko. Ayan. Pero hindi masyadong maganda itong pag-uusapan natin tungkol sa catfishing. Hindi ko lubos maisip na isang mosang na napakatalino, hindi naman perfect ang binigay smart siguro lahat. Smart as a whip, diba? Na-catfish ka. Actually, honest, siguro hindi ko ma-identify catfish ba yung tawag doon. Lahat na ng well, lahat naman tayo nagmahal. Oo, lahat naman bakit, tayo. Ha? Sige, makikwento nga. Paano to at saan mo nakilala itong ka-chat mo online? Diyos ko, ang tagal na nun, parang 10 years yung relasyon namin, nadaya. Biro mo, 10 years ka nang pinag-chat-chat. Hindi lang chat. Parang kayo nagkaroon ng online relationship. Hindi siya actually online kasi through text. Text. Oo, okay. year 2009. Okay. Kasi wala pang mga video chat niyan. Wala pa. Wala pang mga FaceTime. Email, wala pa rin FaceTime, walang text, Skype, meron tawag. na. Yes, meron na nun. Oo. Meron na nun ata, 2009 eh. Tapos, itong guy na to, meron kasi akong common friend na naging kaibigan ko nung panahong nagraradyo. Na-met ko tong babaeng to, doktora. Na-met ko siya kasi pinuntahan niya ako, nagkausap kami. And then, she set me up dun sa guy na to. Binigay yung number ko. Okay, so itong babaeng ito, talagang Na-meet ko siya. Oo. Kaibigan ko, naging kaibigan ko. Naging kaibigan mo siya. Doktora siya eh. So, hindi siya yung parang talagang tinarget ka para ipadate ka sa isang kaibigan. Kasi nagkaroon pa yun ng problema sa radyo. I shared the story. Nag-thank you pa sa akin yung father niya. Inayos. Okay. So, you became real friends? Yes. Constant nag-uusap. And then, after a certain amount of time, ilang taon? Mga ilang buwan, hindi niya sa akin sinabi na binigay niya pala yung number ko dun sa friend niya na yon, that guy. Oo. Supposedly, an American. Hindi, Pinoy. Pinoy, Oo. okay. Na nasa States. Paiba-iba yung kwento. Yung unang kwento, dito sa Pilipinas, nakatila sila sa Blue Ridge. Kasi syempre, magtatanong naman ako, di ba? Pero nakakapagtaka, pinadala lang agad ako ng 1,000 pesos load. Oh! Ha? Malaki yun ng 2,000. After Yes, how long? darling! Mahabang... Yun yung... Nakapagtataka, bakit para ang isang matinong tao, hindi ka naman bibigyan agad-agad ng 1,000, hindi ka naman humihingi. Kasi sabi ko nga, baka hindi ka naman totoo malik. Sabi nung friend ko na nagraradyo pa ako, hingan mo ng load. Yung pa yung usunod, di ba? Sabi ko, sige nga, hingan ko nga. Hingan ko nga. I sorry, wala akong load. I cannot talk to you right now. Nasa shooting, nagtitaping ako nung nagusap. Maya-maya,
1,000 yung tutusan daw niya. May sekretarya siya, Okay. O, so boss to. Ang palabas niya sa akin, isa siyang may-ari ng company, boss siya, tapos may sekretarya, pinadala ng sekretarya. Totoo yung 1,000 load. Okay. Sabi ko, wow! Pumasa sa step 1. Totoo nga. So already nakuha na agad yung Hindi pa yung naman. trust mo. Hindi pa naman. naman. Sabi ng friend ko, pinadalang ka, oo, day. Hay ko, sige. Chika level muna tayo. Okay. Kasi yung mga panahon yun, takot ako ng relationship kasi may goal akong iniisip na gusto ko makapagtapos yung anak ko, yung mga pamangking ko. Hanggang dun muna tayo sa chika lang muna. Gandun muna. Tapos nararamdaman ko na parang tumatagal na. Pero napapadala pa rin naman siya. Wala akong load, papadala naman 300, yung ganon. So every time you would say wala kang load, nagpapadala siya Magpapadala siya. pera. Oo, pero no show up. Kasi- That time, no voice, only chat. Only text. Okay, bakit hindi ka nagyayang mag-eyeball? Di ba yung tawag nila Nagyaya na dati? ako, nag-eyeball na kami. Mag-eyeball na sana kami. Teleserye number 1. Papunta na siya dapat. Nag-away sila ng mother niya kasi may family problem. Nagkaroon ng problema. Where was Pinabalik he at this siya. point, kunwari? Nasa Pilipinas siya, nasa Blue Ridge. Nasa Blue Ridge, pero hindi ka niya ma-meet. Oo, kasi nagalit daw yung mother niya dahil hindi raw ako gusto kasi, Keme, teleserye number 1. Ganon. After how long of texting Mga to? siguro months pa lang noon. Kahit na, di ba? Oo, nag-intay ako. Kung alam mo ako yung naman, isang tao asam-asa ay nag-intay ako, di dumating. Alam mo Oo. na, hindi naman sa Maynila. Tapos gumib up na ako, parang nag-opisina pa ako. Gumib up na ako. After 2 years, gumib up na ako. Sabi ko, Kasi hindi pa kayo after 2 nagkikita. years, hindi pa at all. At bigla siyang nagkaroon ng brain cancer. Sabi niya Sorry nagka-brain cancer in national siya. television, nakwento ko yung isang bahagi ng nagkaka-brain cancer So siya. ito naman ang kanyang sinabi kung bakit hindi kayo makapag-meet. Second meeting, Oo. kailangan niyang lumipad ng Amerika. Amerika! O operahan! Teleserye number 2. Okay. So every time magyayaya kang makipag-meet sa kanya, merong magkakaroon ng something. Came up, oo. Some problem would pop up. Like, nagalit si mami, hindi ka daw type, biglang nagka-brain cancer. Medyo... Pero nag-advance na kami siyang level noon. Nag-i-email na. Tapos yung ayoko na talaga, nagpadala ng picture. Ang unang picture na pinadala niya, super blurred pa. Kailan siya nagpadala ng picture? So, Mga nagpapadala 2 years. naman pala siya ng picture after 2 years? Oo, napadala siya kasi napilit ko. Ayoko na, hindi ako naniniwala sa'yo. Siguro, kasi yung bibig ko talagang tumalak na ako. Naulto mo ako, ganun lang. Tapos sumunod, nagpadala na siya ng picture, nasa Australia siya. Okay. Naman. Totoo naman, tinignan ko po, kay Bato. Nagpadala siya, 2 photos. Yun, totoo, malaki na. So, may mukha na, di ba? Pero ang tagal. May itsura, matangkad, chinito, matangkad siyang lalaki, maputi. Gwapo. Ang tanong ko sa'yo, bakit ang tiyaga mo? Ako kasi kung after a week or so na ayaw mo makapagkita sa akin. I was really hoping that baka ito na, yung ganon. Although di naman ako nagmamadali, okay na sa akin yung gantong usap lang. But, hoping ako. Wala ka rin masyadong care. Parang hatirin yung attention mo siguro. Parang, sige, so, kung ano man. Tapos yung bumalik na siya, magaling na raw siya. Natanggal na yung How did you feel? Did you actually believe him about the brain cancer? Yes, to be honest, yung mga katulad nating natatrap sa gantong klaseng maniniwala ka talaga. I believe, I cried. So bumalik siya after how long? After 2 years, siguro 1 year apart ata, biglang may tumatawag sa akin ibang number. Ayoko nang sagutin, nagkatrauma na ako. Okay. Pero biglang nag-message ng pagkahaba-haba-haba. Tapos I spoke to my friend, that friend na ako, totoo ba to? Kasi sinabi niya ng friend ko, totoo daw. Sabi ko, bakit ayaw niya pa rin magpakita? Sabi ko gano'n, bakit gano'n? Hindi ko siya makita. Meron pa nga time na, nalalaman niya kung nasaan ako. Paano? Kasi may mga kausap siyang mga friends niya na sabi daw niya na nasusundan kung saan ako pupunta. Sabi ko, Parang ikaw, hindi mo pa siya nakikita, pero ikaw pero parang... ako constant, alam niya yung whereabouts ko. Tapos may mga kwento siya about yung sa line of work natin, yung gano'n, yung mga business side, yung magaling, matalino. So, okay, tama ba tong
pagkaintindi ko. Oh. 9 years kayo in a relationship without seeing each other face to face. Yes, only talking via text messages and calling. May tumawag siya may voice na. Pero yung ako kasi komedyante ko, di ba? So, syempre, sasabi ng friend ko, feeling ko yung sa mga military kasi may napipilter nila yan, may nilalagay sila sa phone. Baka hindi yan talaga. Siguraduhin mo. Ay, kung ang hirap naman ang pinapagawa. Anong military? Ano ba dapat ang... Yung may best friend Ano ba siya nasa sabi military niya? side na gano'n. Basta, may best friend siya nasa military side, kinausap din ako, yung gano'n, at alam yung lugar na pinupuntahan ko pag sinabi ko. Bakit ka na-attract sa kanya? Kahit hindi mo siya nakikita ng face-to-face? That time siguro, yung caring na hinahanap ko, yung may constant kang kausap. Sa mga hindi nakakaalam kahit komedyante kami, sometimes we long for love. We give love too much. Alam mo naman yan, diba? So yung may constant na, baka wag niyo nang gawin sa akin yun ulit ha. Yung kumusta ka? Kumain ka na. Please lang ha. Pag walang pest, hindi ako papayag. Kumusta ka? Kumain ka na. Nakakausap mo. At meron pang mga cute story na, may assignment sa math yung anak ko, via text ha. Sinusolve niya, tinuturuan niya. Tapos, nagpapadala siya ng money. Okay. For my son. Kung birthday ng anak ko, birthday ko. Okay. And then, finally, How how did it end? I'm supposed to pick him up in the airport. Birthday ko pa yon, uuwi na raw siya, naka-impake na siya. Binigyan niya pa sa akin yung airport details niya. Exciting! Diba? For the very first time. Kasi final na Magkikita na talaga Saudi kayo. Arabia na siya. Ang layo, di ba? Okay. America, iba-iba na puntahan, ang loloka ko. Jet America, setter. Australia, Saudi Arabia. Okay, so diba? finally, how excited were you to finally... Sobra, kasi sabi ko, matatapos this na to. man. Ang gusto ko lang makikita ko siya. Oo. Kung ano man yung itsura niya, kung hindi talaga yun yung nasa picture, it's okay. Magkaroon lang Kasi ng parang mukha. Yung illusion. nahulog na yung loob mo sa puso niya, Oo, di ba? oo. Hindi mo man nakita siya Yes. ng face-to-face. Yes. Pero, Saka di naman niya ako na-in-love sinaktan ka na sa physical loob niya, Oo, di ba? Hindi mo ako sinaktan ng physical. Hindi naman ako ninakaw. Walang ganon eh. So that morning, na morning. papupunta ka sa airport, Oo. anong nararamdaman I mo? was so Paano ka excited. naghanda? Ay, day. Siyempre, nagpaayos ako, nagpahanda ako ng konting food. Tapos, day, sinasabi ko sa inyo. Okay, Nagpahanda ano pa? ako. Kasi birthday ko yun eh. Oo. Salubong na at the same time eh. Pagpunta kong airport, siguro mga kalahating araw na akong mag-iintay. Siguro mga 6 to 8 hours. Wala pa rin na! Ganun. Tapos sabi ko, check ko nga yung details ng merong ganong dumating pero wala siya. Alam May mo ganong yun? flight. Oo. So mga bandang pahapon na, umalis, alika na, umuwi na tayo. But was his name in the passenger manifest? Hindi ko na alam yung paano gawin yun eh. Basta yun na lang, binigyan niya na sa akin yung details niya, yun lang. And then after that, nagparamdam pa siya. Hindi na. Did you try to call him? I tried to, wala na yung number. Tapos yung Saudi number niya, sa Viber kasi, may mag-a-appear minsan na picture eh. Oo. Saudi Arabian ng mukha ng babaeng Gano'n. yun ay umapir. So, Oo. anong naramdaman mo? Syempre, it was very painful, no? Oo. 9 Ah, years mong... naalala ko. Ngayon natatawa ko pag naalala ko. Diba? Pumunta ako sabi ko, pauwi na, ayoko umuwi sa bahay ko, naiiyak ako sa anak ko, hindi ko kaya, iiyak ako. Sabi ko, tinawag ko yung best friend ko, saan ka? Sabi niya, dito ako na, sa office. Sa Mandaluyong yun eh. Punta ka dito, punta ako. Tapos nakaganon yung mukha ko, nakadilat lang ako. Pero nakita niya namumulan na, pinipigilan ko yung luha ko. Sabi niya, birthday mo pala. Halika, kumain tayo, magpa-order tayong spaghetti. Hindi pa ako mikibo. So kumakaya ko spaghetti. Yung iyak ko, walang sound. Pero tumutuloy yung luha ko. Eh, nasa cubicle nila sila. Pagtingin nila sumisilip, sabi na, Nay, ano nangyari? Sabi ko, nakakaiyak yung picture mo. Diba? Tapos bumuhos na yung luha ko, nakakaiyak yung picture mo. Tsaka iba yung lasa ng spaghetti ngayon. Yun lang nasabi ko. Nakapagpatawa ka pa. Yes, I had to. Tapos sabi niya, kinuwento ko na. Tapos lahat sila, ay. So,
i-let go mo na lang. Yun lang. From that day, when naiyak pa rin ako pag naalala ko. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!